Hi guys, what's up? My name is Ronald. Isa po akong OFW dito sa Singapore. Gumagawa ako ng video, travel guides going to Philippines and Singapore. Meron lang po tayong bagong update for next month, September. So, kalalabas lang ng balita, magkakaroon po ng bagong immigration screening or immigration departure requirements. Let's watch together. Tapos, ibibigay ko yung insights ko and feedback para we are on the same page at ma-explain natin ng mabuti kung ano talaga yung mga changes na to. So, welcome back guys. So, simulan na natin. Those who are traveling for tourism purposes only, na wala pong sponsor, they are just regular tourists, wala pong kailangang ipag-alala because just the regular documents po ang tinitingnan natin. So, yung good news dito is for regular travelers na walang sponsor, wala naman po masyadong binago. So, just make sure to bring your valid passport na 6 months, your flight ticket with return date, and visa kung yung pupuntahan yung country is required. For example, US, Australia. But in Singapore, hindi na po kailangan ng visa. So, idadagdag ko lang guys, kaya nyo mag-provide ng bank certificate and itinerary ng tour nyo, ng travel nyo. It's better na dalhin nyo na lang din. Kung magkaanak sa first degree, tulad ng anak, kapatid at mga magulang, kailangan ng magpakita ng original PSA-issued birth certificate o marriage certificate, kopya ng work visa o work permit o residence permit ng sponsor, at OFW documents kung OFW ang sponsor. Mga taong may sponsor ng first degree relative, ito yung immediate family nyo, yung either anak ka o ikaw yung parents. Kailangan mo daw magdala ng original PSA birth certificate. I'm not sure kung paano natin ipo-pull out yung original na yun. Marriage certificate, original, para dun sa mga kasal or bagong kasal. Isama nyo na din yung residence permit. Kung yung sponsor nyo ay wala sa Pilipinas, nasa abroad, please provide any documents na nagpo-prove na doon ang residence nila. Kung OFW naman, mag-provide lang ng OEC and work visa copy. Hindi naman kailangan original kasi pwede naman siyang i-download or i-print na lang. Kung mas malayo sa immediate family ang nag-imbita, tulad ng tiyahin, pinsan, hipag, biyenan at iba pa, bukod sa mga patunay ng pagkakamag-anak tulad ng mga original PSA certificates, kinakailangan ng notarized original affidavit of support and guarantee na ninotaryo o inauthenticate ng Embahada ng Pilipinas, Konsulado o Honorary Consulate depende sa bansa. Kailangan rin ng legal na kasulatan mula sa sponsor na nagpapatotoo na ang biyahe ay para lamang sa tourism purposes at babalik sa Pilipinas ang sponsoran. Para sa mga sponsored ng 4th degree relative, ito yung mga pinsan, mother-in-law, brother-in-law, yung kaibigan outside the family, I'm not sure guys. Okay, so dito na yung medyo matrabaho. Kailangan nyo ng notarized AOS or Affidavit of Support. So ito yung link. I-share nyo to sa sponsor nyo. Kailangan nilang sagutan to base sa information nyo, kung ilang araw kayo magstay, anong address ng sponsor nyo. Okay. Anyway, magbibigay ako ng sample. Pwede siyang gayahin. At yung isa pang kailangan nyong idagdag is yung undertaking letter. Nakalagay doon kung kailan kayo babalik ng Philippines, kung ilang araw kayo magstay, at yung purpose of travel is only for tourism, wala nang iba. So, itong dalawa na to dadalhin sa embassy. So, depende kung nasaang bansa si sponsor. Just check na lang kung anong website yung Philippine Embassy. After manotarize, kailangan ipadala sa inyo yung i-sponsoran, yung original copy. Dadalhin nyo yun sa immigration. It will take another 3 to 5 days. Depende kung gaano kalayo si sponsor. So, tansyahin nyo na lang yung araw. Maybe 1 week para masettle lahat ng yung requirements na to. They may show proof po of their relationship. That could be photos, that could be any document po. Tinitingnan din po who the sponsor is. Hindi lang po yung relationship nila, but who the sponsor is upang malaman if this is a legal person and kung nag-sponsor na ba siya ng ibang tao before, yung address, contact information nung sponsor na yon. Para naman sa mga taong sponsored ng AFAM nila or kasabay nyo magta-travel yung AFAM nyo. Una muna, kailangan nyo ng CFO for Filipinos na mayroong foreign partner. Ito rin yung online, check nyo na lang. So besides that, kailangan nyo din guys ng affidavit of support and letter.
additional information ng sponsor since hindi siya Filipino or foreign siya, kailangan niya mag-provide ng contact number and valid ID kasi i-check ng Philippine government kung nag-sponsor na ba siya or kaya ba talaga niyang isponsoran kayo. Dito na naghihigpit yung immigration against human trafficking. Kailangan din nilang silipin yung background ng sponsor nyo. Kasi maapektuhan din sila kapag hindi nyo naibigay ng tama yung requirement. Baka hindi na rin sila makapag-sponsor next time. Sa primary screening, pwedeng i-clear o i-defer agad ng immigration officer ang biyahero. Pero kailangan niyang ipaliwanag ang dahilan para dito. It will only take a matter of 45 seconds to scan and to validate all the documents. The process will still be limited to 45 seconds. May 15 minuto naman ang immigration officer na gawin ang secondary screening. So yung 45 seconds na to, nasagot nyo lahat ng mga tanong or naibigay nyo lahat ng documents na hiningi, kung anong purpose ng travel nyo, kung kailan kayo babalik, wala na kayong problema. Ang next screening naman will take 15 minutes. If you are unable to answer all the questions or may kulang kayo from the initial screening, so huwag kayong kakabahan, malay nyo kailangan lang nila ng time para i-verify yung mga documents nyo. Just take note na lang kung masyado nang matagal, you can highlight it kasi baka maiwan kayo ng eroplano. Para naman sa mga detailed na travel requirements and immigration tips para hindi ma-offload, kindly check my other videos or you can check my channel. Madami po tayong useful video dito na makakatulong sa inyo, lalo na sa mga first time na lalabas ng Philippines. So far yun lang muna guys, stay tuned and shout out sa mga bagong subscriber. So kung hindi ka pa nakasubscribe, please do, marami pa tayong upcoming video. Kung may tanong kayo, just comment down below or pwede nyo akong i-Facebook, magre-reply ako doon. Guys, maraming salamat and I'll see you on my next video.